Ayan, isang magandang gabi sa atin mga kabataan, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. At isang malakas na hiyaw na amen. Wow, na-miss ko kayong lahat. It's been a long time. And now I'm back. Ayan, praise God. At parang walang nangyaring. Wow. Yan, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang habag at biyaya muli ay naririto na naman tayo para sa pag-share natin sa mga kabataan. And I praise God dahil binigyan niya ako ng pagkakataon muli na makabalik sa inyo na may bit-bit na, hindi bit-bit, may anak na. Salamat sa Panginoon from kabataan. Nag-asawa, ngayon may anak na. Praise God! Excited ba kayong maging ganun din? O matagal pa yun? Ayan. So, muli, magandang gabi. Siyempre, batiin din natin yung ating mga online viewers. Nakikita na ba nila tayo? Okay, magandang gabi po sa ating lahat. And we are in Youth Connect. So, mga kabataan, na-miss nyo ba ako? Dahil na-miss nyo ako, may quiz tayo ngayon. Okay. Salamat sa Panginoon dahil this is an opportunity and privilege for me to share once again sa inyong harapan. At bago ang lahat, let us ask the presence of God. Siyempre, hindi natin kalimutan at ang pangungunang Panginoon sa atin sa gabing ito. Let us bow our head. Salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na inyong magamit at magpagamit sa inyong kaharian. Maraming salamat sa pagkakataon na ito dahil, Lord, pupunuin mo muli ang aming mga puso ng karunungan, kauhawan, Lord God, at kagutuman sa inyong salita. That you will once again, Lord God, fill our hearts, Lord God, with joy. Lord God, na kung saan ikaw ang siyang mangunguna sa amin. Enlighten us, empower us, anoint us, Lord God, and give us wisdom and strength, Lord, so that, Lord, we can, Lord, makuha namin ang nais mong ipaabot sa amin sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Siniselyuhan namin ang gabing ito sa banal mong dugo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sino mga nandito mga nakaraang series? Mga nakaraang linggo. Ano nga ulit ang ating series? A Fruitful Generation. At may tatlo na tayong fruits na nabanggit o napag-aralan. Ano-anong mga ito? Love, peace. So ngayon naman, pag-aralan natin yung ika-apat na fruit na sinasabi sa fruits of the Holy Spirit. So once again, let us read the Galatians 5:22-23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yun po ang mga bunga ng Holy Spirit. At pag-aaralan natin ngayon ay ang long-suffering. Ayan. Pag sinabing long-suffering, diba, ito yung, bukod sa alam natin na ito yung pang-apat na fruits na pinuproduce ng Holy Spirit, ano pa sa tingin yung ibig sabihin ng long-suffering? Patience, endurance, long-suffering. Sabi ko sa inyo, may quiz tayo. Ano po? Mahirap. Ano pa? Yon, tama naman yung mga inyong sinabi. So, ang long-suffering literally means, from its word, long-suffer, to suffer a very long time. So, itaas ang kamay ang gustong mag-suffer. Taas ang kamay. Walang gustong mag-suffer. So, walang gustong mag-suffer. Sinong gusto naman mag-suffer ng napakatagal at mahabang panahon? Siyempre, wala rin. Sino bang gusto dito? At bibigyan ko ngayon ng gantimpala. Kung gusto mo mag-suffer, at hindi lang mag-suffer, at mag-suffer pa ng napakahabang panahon. Siyempre, wala sa atin ang may gusto na maghirap, di ba? Na maghirap tayo, hindi lang basta mahirap, kundi maghirap ng napakatagal na panahon. At gusto natin, siyempre, yung convenient, walang hassle, gusto natin mabilis, na walang kahit ano o sino ang magre-restrain sa atin o magkocontrol sa atin. Because
Yan yung kabataan eh. That is our nature, yung human nature natin. We want instant. Hindi natin gusto yung mga hassle, inconveniences, interruption, di ba? Dahil yan ang ating nakalakihan. So, in other translation sa Bible, kung mapapansin ninyo, kung napapansin nyo lang, hindi long suffering ang nakikita. Anong nakikita? Patience. So, kailangan na maintindihan natin ngayong gabi yung difference ng dalawang ito. We must understand the difference first ng patience and long-suffering para mas lalo natin maintindihan what is long-suffering. Pag sinabing patience means endurance in trials and circumstances. Pag sinabing patience, it has something to do with enduring trials or circumstances. Halimbawa, naghihintay ka sa linya. Di ba may patient ka kasi aantayin mo yung turn mo. You need to wait patiently para dun sa turn mo. Patient ba yon? Patience yon. And another example, may pinapabasa sa inyo sa school, kailangan nyong bigyan ng yung i-comment nyo or i-conclude nyo isang libro. Di ba patience yun, natatapusin mo yung buong libro? Mga novel, sino dito yung mga bookworm? Sa kanila siguro madali lang yun. Pero yung first page pa lang antok ka na, parang hirap nun. Yung mga novel na malalaki, makakapal. Di ba it is patience? How about learning a new language? Agad-agad ba yun na matututunan mo? You need patience para matutunan ito. So you see the difference? You see what patience is? It is something to do with endurance in trials and circumstances. Mga simple pa lang yung ating in example. So, on the other hand, ang long-suffering naman, it means to suffer with people for a very, very long time. You see, to suffer with people for a very, very long time. Ibig sabihin, kung ang patience is something to do with trials and circumstances na kailangan mong i-endure, ma-overcome, o mapagtagumpayan, ito namang long-suffering, it has something to do with the people. Hindi ikaw mismo, kundi yung mga tao na nakakasama mo, nakakasalamuha mo, na pagtitiisan mo sila ng napakahabang panahon. Eh kung sa bagay nga, di tayo makapagtiis sa pagpila pa lang sa mga habang pila. Naubos na natin yung load natin sa internet. Diba? Hindi natin mapagtiyagaan. What more pa kaya pagtitiisan natin yung tao? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan yung pagtitiisan mo. Ayan. So, it has something to do with the people. So, nakita na natin, no? Patience and long-suffering. Very subtle lang ang kanilang pinagkaiba, pero napakahalaga na maintindihan natin that long-suffering deals with people more than it does with situation. So it is something to do with the people na nakakasalamuhan natin rather than the situation. Dahil, alam niyo po, yung people, yung mga tao ngayon, nowadays, madaling magalit, di ba? Napapansin niyo ba yon? Madali nang magalit ang mga tao. Na tipong kapag ka natitigan lang, aamba, diba? Aamba na. Yung tipong nagkabanggaan lang ng siko, gaganyan na agad, di ba? May mga ganun na. So you see, ganun na yung mga tao ngayon. Masyado nang madaling magalit. Masyado nang madaling mairita. Di ba? Kung sa init nga lang ng init. Tapos katabi ko pa to. Dikit na dikit. Di ba? So ang bilis nating mairita. Lalo na sinabayan ng situation plus nung tao na hindi natin masyadong type. Hindi natin masyadong click. Na kunyari nasa church ka, umupo ka dun sa mga kaklik mong kaibigan. Ikaw yung nasa dulo, may bakanting upuan. Umupo yung di mo naman siya kilala, ganyan. Sabi niya, ano ba, dikit ka ng dikit sa mga kaibigan mo, tapos gumaganon ka.
Uy, mga kabataan, parang natatamaan. 'Di ba? Ganyan tayong mga kabataan, ganyan tayong mga tao. Ngayon, mabilis magalit, mabilis mairita, lalo na sa situation at hindi natin type yung tao. At sometimes, tayong mga tao, mas ipaparamdam pa natin na irritable tayo. Tama? Wala na tayong pagtatago eh. Kahit na tinatago, pero hindi naman namamansin. Ganyan-ganyan. So mabilis tayo mga kabataan na iparamdam kung ano yung nararamdaman natin. Wala na tayong control. Basta wala akong pakialam kung malaman niyang galit ako sa kanya o irita ako sa kanya. Tama? Lalo na pag may mga interruptions sa atin, mabilis tayong magalit. Mabilis tayong magalit, masyadong maikli yung PC na meron tayo. Ito, narinig niyo na ba to? Mostly sa mga nanay niyo to eh. Ang ikli na ng pasensya ko sa'yo ha? Diba? May mga ganon, diba? Konti na lang, malapit na. Naririnig niyo yun, ay parang naririnig mo sa mama mo. Diba? May mga ganon eh. Naririnig sa mga magulang. Kaya tayo siguro, yung fuse natin o yung PC natin is hanggang ganun lang. Kasi sabi ng nanay ko, maikli lang kanya, kaya maikli lang din yung akin. So, gaya-gaya naman tayo masyado sa nanay natin, sa mga magulang natin. So, pag may mga interruptions, ang bilis nating magalit. Ganoon na lang ka-iksi yung tali na meron tayo. Pero alam nyo ba, being long-suffering, it means also to be long-tempered as opposed to being short-tempered. Yung mga mabibilis magalit, yung mga short-tempered, yung parang may ilang ka sa kanyang lapitan siya kasi alam mong mabilis siyang magalit. Alam mong, may taong ganun, di ba, na may kailangan ka sa kanya. So, wag na nga lang kasi baka magalit eh. Di ba? Yung lalapitan mo siya, pwede pong, ay, wag na lang talaga, magagalit eh. You know, paano naman kung ikaw yung mismong short-tempered? Diba? Ikaw ba ay short-tempered? Tanungin mo ngayon katabi mo, short-tempered ka ba? Hindi short short-tempered. Ayan. So, it means, yung long-suffering, it means long-tempered. Mahaba ang pasensya. Mahaba ang pasensya at hindi maikli. Long-suffering has to do with tolerance and ability to endure injuries inflicted by others. So, long-suffering also explained na meron tayong tolerance and ability na ma-endured yung injuries o inflicted na nagawa ng tao sa atin. O kaya, example, may nagawa siya sa yung mali or parang na-offend ka sa kanya, di ba, anong gagawin mo? I-offend mo din siya. Maggantian kayong dalawa. So, ang long-tempered daw, ito yung may tolerance. Mataas ang tolerance. Kung may mataas ang tolerance sa pain, ito na yun, i-apply mo na yun. Yung tolerance and ability to endure injuries inflicted by others. So, ikaw din may tolerance. Okay lang, sige. Ang bait. Ang bait. Ang bait. May ganun ba dito? Ha? Yes. Si Myla parang ganun. Yung siya, sige, okay lang, kahit masama yung ginawa mo sa akin. Pero sa bahay, sa bahay nagingit-ngit pala siya. So, you see what long-suffering is. Medyo simple lang siya, pero mabigat kung talagang seseryosohin natin. Ano pa yung mga example ng long-suffering? Example is, you stay to the person who annoys you. Yung iniinis ka, kunyari kayong magkakaibigan, di ba? Madalas iniinis kayo ni Myla, pero friends nyo pa rin siya. Pero friends nyo pa rin siya kasi alam nyo na ganun talaga siyang tao. Magbabago pa rin siya, di ba? So, yun ang long-suffering sa ating mga kabataan. Next is, kunyari sa akin, nag-asawa na ako, nagka-baby pa ako. So, may long-suffering ba ang katulad ko? Wow. Tumingin ako sa salamin nung sinabi sa akin na ang ituturo ko ay long-suffering. Sabi ko kay Pastora Claire, Claire, baka maiyak ako. Pero inisip, ba't ako iyak? Ba't ako
ako iiyak? Hindi, inisip ko, sabi ko, Lord, tinignan ko yung sarili ko, bukod sa nagbago yung figure ko ng konti, nagbago yung figure ko, sabi ko, Lord, am I worthy na magturo ng long suffering? Am I even long suffering? Tapos, ayan, sabi ko, ba't ako iiyak eh? Tapos tinignan ko yung asawa ko. Oo nga, long suffering ako. Hindi. Hindi. Ay, mabait yan si Pastor Clive. And tinignan ko din yung anak ko. Bait ang anak ko. Long suffering ako. Long suffering. Ibig sabihin na, sabi doon sa pag mag-asawa na kayo, syempre magkaiba ang karakter na meron kayo. Ito hindi ko sinasabi na masama ang ugali ni Pastor. Pastor Clive is a very good person. Pastor Clive is a very good person. Ibig ko lang sabihin, if kayong dalawa, nagsama kayo, magkaiba ang character nyo, you don't know, di ba? Lalo na pang magsasama na kayo. Hindi nyo alam kung ano yung mga lalabas at mag-rise up na character. So, bilang asawa, bilang mag-isang dibdib na kayo, diba, maiintindihan mo na, hindi ka na yung, ba't ganyan ka? Hindi ko akalain ganyan ka. Diba? Hindi tayo pwedeng mag-react ng ganon. But we need long suffering. Yung hindi ka magko-complain, yung hindi ka magreklamo kung ano siya, kung anong meron, sino siya, bakit ganyan siya. At higit sa lahat, you stay. Nananatili ka sa tabi ng tao na yon. And then when I look to my baby, habang lumalaki na siya, lalo ngayon na 4 months na siya, syempre marami mga development, tumitili na siya, by the way, tumitili na siya, lumiliyad na siya, ibig sabihin, mas lalo na siyang lumiliksit, kumukulit. Diba? Bilang nanay, ayoko siyang lumaki na, ano ba? Bakit ang ingay-ingay mo? Bakit ang gulo-gulo mo? Diba? Bilang nanay, you can be long-suffering by guiding your son. You guide mo yung anak mo na niintindihin mo siya na ganyan siya, antayin mo siya na makatulog, hindi mo siya ibabalibag ng matulog ka na. Hindi mo siya ibabalibag ng ganon. Kasi alam mong baby pa siya na darating ang time, eto na, together with the patience of waiting, you know, darating ang time na magiging katulad mo din siya. Long suffering. Okay? You see what long suffering is? And also, giving service to the people. Naranasan nyo na ba yun? Kunyari, teller. Tapos may client na pumunta, pakibilang nga to. Ma'am, may pila po tayo. Bakit? Valid client ako 1 million to. Ma'am, 10 million po yung kanila. Wala akong pakialam. So ikaw, dahil nagtitimpi ka, hindi naman pwedeng, sige po, bakit? Mas malaki yung pera nila sa inyo di mako-complain ka pa. Being long-suffering, applying being long-suffering, tatahimik ka, tatanggapin mo yung pera, isusunod mo na lang siya. You get it? Being long-suffering. Yung mga example natin is very simple lang. Pero marami tayong mga natutunghayan sa ating pang-araw-araw na buhay na hindi natin alam na akala natin patience lang yon. Pero tinatawag na pala yung long-suffering. You see? Because it deals with the people. You see? Nakikita niyo na yung difference, no? The patience and long-suffering. Dahil ang long-suffering, it is the calm o kalmadong willingness to accept situations that are irritating or painful. Alam niyo yung best example dito, may alaga ba kayong pet? May mga alaga kayong pet? Di ba yung mga pets natin, halimbawa aso, di ba kilitiin mo siya, ganyan-ganyan mo siya, hilain mo yung buntot niya, kilitiin mo yung tenga niya, di ba parang okay lang sa kanya, ganyan. Alam niya, natitiis niya kasi amo ka niya. Natitiis niya kasi alam niyang nilalambing mo siya. Pero pag ang tao, ginanon mo, di ba? Ano ba? Huwag mo kong ganyan di ba? Ibig sabihin yung pet, mas long-suffering. Mas long-suffering pa pala yung pet sa atin. Kasi di ba yung pusa, ganyan-ganyanin mo,
Diba yung aso, ganyan-ganyanin mo. Sabi dito sa nabasa ko, na mas long-suffering pa daw yung mga pets kesa sa tao. Pero syempre, hindi tayo papayag. Dahil pag-aaralan at i-apply natin being long-suffering. Okay? So, long-suffering focuses on our attitude and expressions toward other people. And it also directs our attention to our relationship with others and how we should behave and react towards others in a spirit-filled way. So, ibig sabihin, itong long-suffering, tinatouch din ito ang ating attitude and expression towards other people. Kung paano tayo magre-react when someone annoys us, when someone inflicted injuries or provocation sa atin, paano tayo magre-response. And it also talks about how are we going to establish our relationship to those people. Tayo ba yung tao na, iwasan ko na nga lang to, banas na banas ako dito eh. Ayoko talaga, naiirita talaga ako pag nakikita ko yung mukha niya. Ganun ba tayo? Aminin, si Ramon, ganun ata siya. Sabi kasi ni Ramon, parang gusto niya, parang siya yun. Hindi, joke lang. So you see what long-suffering is. Long-suffering literally means to suffer long, but to suffer with the people for a very long time. And it is deal with the people rather than the situation. Okay? So, iisipin natin o tatanungin natin, ano bang importance ng long-suffering sa ating buhay? Una, magkaroon muna tayo ng assessment. Ito, assessment to. Tanong mo sa katabi mo, di ba natanong mo na to, are you short-tempered? Sige, tanong mo. Ikaw ba yung tipong ng tao na mabilis magalit? Katulad ngayon, tinanong lang kitang short-tempered, galit ka na agad. Ayan. Tanungin mo ulit yung katabi mo, ikaw ba yung mabilis mairita? Ikaw ba ay mabilis? Ikaw ba, nairita na ba? Ikaw ba yung mabilis mairita? Ayan. Ibig sabihin, let's say, if you are in the middle of something at someone interrupts you, kunyari, nagpa-practice ka ng kanta mo, ganyan, in-interrupt ka ng kaibigan mo, paano ba tayo magre-respond? Paano ba tayo magre-respond? And how do we deal with the inconveniences na dulot ng ibang tao? It is something to do with our responses. Kung paano tayo magre-response. How about when someone provoke us? Yung tinrigger ka, ba iniinis-inis ka, may ganun ba? Yung tinatry mo talagang inisin yung tao, may ganun ba talagang tao? Meron. Ang galing, may na-meet na kayong ganon? Sino? Sino? Really? Meron talagang ganon tao. Kunyari, nakaupo ka lang, tapos lalapitan ka, iinisin ka. May ganon talaga. Inosente. Inosente. So may ganon pala talaga. You see, may mga ganon tao na parang minsan, excuse for my words, papansin. 'Di ba? May mga papansin na tao. Ay, natawa. May mga papansin na nagtitrigger sa atin, nagpo-provoke. Kaya tayo masusubok ang isang anak ng Diyos, isang kabataan, kung papaano siya magre-respond pagdating ng mga sitwasyon na ganoon. Tayo ba yung mga tao o kabataan na gaganti at magsasalita ng hindi maganda sa kanila para tumigil sila? At if you think may ganito pa din na ugali o something sa pagkatao mo, ikaw na mismo ang tinatanong ko, ikaw mismo sa pagkatao at buhay mo, then it is really timely to embody being long-suffering. Ito na yung time na i-serious na natin, take it seriously being long-suffering. Bakit? Bakit kaya kailangan? Ano ba yung halaga nito sa ating buhay bilang Kristiyano? At bakit kailangan na maging isa ito sa mga bunga
ng banal na spirito. Okay? Una, it helps to develop our characters. Itong long suffering pala ay dinedevelop nito yung ating characters. Kumbaga sa hulmahan, hinuhulma niya yung ating karakter bilang isang tao. Kung ating nakamulatan dati sa ating mga magulang o sa paligid natin na kapag may nakipaglaro sa'yo, iaawayin mo bigla, yung mga hindi mo type ay lalayuan mo, iirapan mo, yung mga ganong mga negative na ways o nakalakihan natin. Di ba may mga ganon? Nakalakihan ko na kasing ganito eh. Ganito na kasi kami lumaki. So kung may mga ganon, diba, yun yung nagiging tulong ng long suffering. Makikita natin ano-ano yung mga area ng buhay natin o karakter na dapat nitong baguhin. If you think about it, kung ano yung magiging epekto, isipin nyo ano kaya ang magiging epekto kung lahat tayo ay matyagang nagtitiis o long suffering sa bawat isa. Mapayapa. Ano pa kaya? Isipin mo lahat tayo long suffering, walang kakalas. Walang kakalas sa pagiging long suffering. Ano kaya yung magiging epekto na ito sa ating pamayanan, ating bahay, sa ating trabaho, sa school, sa church, 'di ba? Ano kayo yung magiging epekto at impact nito? 'Di ba magiging maganda ang lahat? Everything is gentle, everything is soft. Uy, okay lang yun. Wow. Hindi tayo sanay kasi may human nature tayo na pumipiglas. So if you think about that, kung ganun tayong lahat, how it will affect our relationship to others. Sabi ko nga sa family natin, di ba, pag uwi mo, di ba, magulat yung parents mo. Dati alam nila na mabilis kang mairita, kaya hindi ka na nila tinatanong, nak, saan ka ga? Huwag mo kong tanongin. May ganun ba? O pag uwi nyo sa bahay, tatanguan lang kayo ng tatay at nanay nyo. Pagbukas ng pinto, ganyan. Gaganyan lang kayo. Di ba? Paano, di ba, pagka uwi mo at dinibdib mo talaga tong long suffering, tapos naging hindi ka na gano'n, na sumasagot, na pumipiglas, may control ka na sa bibig mo, na halos ganinin mo na yung bibig mo para lang masabi ng tatay mo, parang may nangyari sa anak ko Tapos bukas mina-check up ka na. Hindi. Ibig sabihin, nagkaroon ng impact sa loob ng tahanan dahil in-embody mo ang isa sa bunga ng banal na spirito, which is the long suffering. Ibig sabihin, natututo tayo na pigilan ang ating mga bibig. Ang ating mga bibig sa pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Natututo tayo na pigilan ang ating mga katawan na gumawa ng muestra upang ipakita yung inis o galit natin sa ating kapwa. At natututo tayo na pigilan na mag-isip ng masama sa ating kapwa. Kasi mayroong hindi nagsasalita, pero pinapatay niya na sa isip yung tao. Tama? Merong hindi nagsasalita, pero nagngingit-ngit ang galit o inis sa kanyang kapwa. Hindi tinatanggap o hindi siya basta-basta tumatanggap ng pagkatalo o ayaw niya na, gusto niya lagi siyang panalo. Being long-suffering means hindi tayo gumaganti. Hindi tayo nagsasalita ng maganda sa kapwa, ng hindi maganda sa kapwa. Hindi tayo nagrereklamo. Hindi tayo gumagawa ng kung anumang krimen o masama sa ating kapwa. And etong pinakamahalaga, we accept the people of who they are. Amen? Palakpakan naman nating Panginoon. Grabe, yung long suffering.
Diba? Dati binabasa lang natin to, pero ito pala yung ibig sabihin at malalim na pakahulugan ng ibig sabihin ng long suffering. At ito pa yung importansya niya, dinedevelop niya ang ating character. Na kung ganito tayo dati, hindi tayo long suffering, hindi tayo long-tempered at short-tempered tayo. Ngayon, iba na tayong tao. Because we embodied and we received the fruit of the Holy Spirit, and that is the long-suffering. Sabi nga sa 1 Peter 3:9, sabi dito, do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing. So, ibig sabihin, wag mo daw gantihan ang mga gumagawa sa'yo ng hindi maganda. 'Di ba? Huwag ka nang maghiganti. Huwag mo nang gawa ng kung ano pa man, kung anong ginawa sa'yo. Sabi nga sa Golden Rule. Alam niyo ba yung Golden Rule? Sige nga, i-recite nyo nga. Ayan. Do not do unto others what you do not want to do unto you. Huwag mo daw gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. So, it's just like that, na hindi tayo gaganti ng evil to evil. Ano yung gaganti mo? Kabutihan. And sabi pa sa 1 Peter 5:10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ibig sabihin, kapag ka ikaw mismo, napagtiisan mo, nagtiyaga ka ng pagtitiis, matyaga kang nagtitiis sa mga nangyayari sa inyo. Hindi man ngayon ang resulta, but kalaunan ng iyong buhay, makikita mo na ikaw mismo ay binibless ng Panginoon. Nagiging strong ang pagkatao mo, nagiging firm ang inyong pananampalataya, at nagiging steadfast ka. Hindi ka na yung basta-basta, anong tawag doon, nayuyugyog. Hindi ka na basta-basta na-o-offend. Hindi ka na basta-basta naiinis. Hindi ka na basta-basta nagagalit. Dahil the Lord bless you. Dahil sinunod mo at sinapamuhay mo ang kanyang salita. So you see the blessing of the fruits of the Holy Spirit, isa lang yan na long-suffering. How about embodying all of the fruits of the Holy Spirit? Diba? Papaano na yon? What a nice human being are you, and blessed by the Lord God. So ibig sabihin, let us take it seriously, ang bawat prutas ng banal na Espiritu, namnamin natin, angkinin natin, at sabihin natin sa ating sarili na, I can have this. Diba? Magiging akin ito. Hindi, baka yung iba mamaya mag-long suffering na ako kasi inangkin ko na. It takes time. You need a price to pay. You need to pay the price. Diba? Kailangan may bayaran ka. Pagbayaran. Hindi ito libre, hindi rin ito instant. Kailangan natin trabahuhin ang mga bunga ng banal na Espiritu. Ano pa ang pangalawang importance ng long suffering? Long suffering, we can win people through long suffering. Bakit kaya makapanalo tayo ng kaluluwa o ng tao sa pamamagitan ng long suffering? Because long suffering is an all-conquering patience and endurance with respect to people, therefore, it can conquer a person's spirit. Sabi sa Proverbs 25:15, long forbearance, a ruler is persuaded. Ibig sabihin, how can we win people through long suffering? Nakikita ng mga tao sa atin na ganito tayo, na long suffering tayo, na hindi tayo basta-basta gumaganti. Kunyari, ako, lagi kong inaasar si Sarah. Diba? Lagi ko siyang inaasar.
Gusto ko siya yung inaanoy. Pero siya, hindi siya gumaganti talaga. Kahit anong gawin ko, araw-arawin ko, iniinis ko siya, yung sinasadya ko. Pero nakikita ko sa kanya na mabait pa rin siyang tao. Hindi siya gumaganti sa akin. Hindi siya nagpapakitang pagkairita. Dahil doon, nagkaroon ng something sa puso ko na, ang bait pala ni Sarah. Hanggang sa, kinaibigan ko na siya, alam mo, mabait ka palang tao. Ibig sabihin ko lang, sa pamamagitan ng character na pinapakita mong mabuti, by being long-suffering, you can persuade people. Nahihikayat mo sila na maging mabuti ka rin. Nahihikayat mo sila na maging long-suffering ka rin. Kasi magtataka sila eh. There is something kay Sarah na parang may something talaga. So out of curiosity, lumalapit ka na mismo. And this is the time to win them and make them turn around and accept Jesus Christ. You see? That is long-suffering. Pagiging long-suffering pala, we can win people. Pwede pala tayong magpanalo. Hindi tayo pwedeng magpanalo na bago siya dito sa church, o i-welcome po natin sila, mga bago. Ikaw ayaw mo sila lapitan kasi di mo siya feel. Hindi ko feel yung mga bago. Ayoko yung, tapos parang mas maputi pa siya sa akin ha. Diba? You can never win people if we ourselves do not long suffered. Hindi tayo magsasuffer. Pag sinabi bang long suffering, talagang in pain ka? No. Ang tinatry dito na ayusin at itest is yung attitude and character ng isang tao. It is fixing our hearts. Kung ganito tayo dati na madali tayong magalit o mainis sa isang tao kahit wala siyang ginagawa, then this is the time when you are being long-suffering, you can win people. Iaakay mo sila, ipapakilala mo ang Panginoon sa kanila, kasi alam nilang approachable ka. Tama? When a person is approachable versus a person is not approachable, sino kaya ang mas lalapitan? Yung approachable. Kasi makikita mo sa kanya na open siyang tao. Makikita mo na pwede siyang lapitan. Unlike dun sa isa na unapproachable dahil masyado siyang seryoso, parang galit siya lagi. Diba? Ganun na yung naging mindset ng tao sa'yo. How can you win people? Sabi ko nga sa illustration, dito, wife and husband. Yung wife and husband, yung wife, alam niya na ang pinuno sa kanilang pamamahay ay yung husband. So alam niya na itong husband ay palaging tama kasi nagsasubmit nga yung wife, tama? Pero alam din ng asawa na hindi naman laging tama ang aking asawa. Paano ko kaya sasabihin sa kanya? Knowing na itong asawa o ang mga kalalakihan ay kinabibiliban natin na lagi silang tama. Ngayon, sabi ng babae, how can I persuade my husband? Ito ba ay sasabihin ko, alam mo, sumasama mong tao, kala mo tama ka lagi? Yung pinopoint mo ng finger, yung pagsasabihan mo siya, yung inanag mo siya palagi, ganun ba ang dapat na gawin? Hindi ganun ang dapat gawin. Ang sabi ng wife, it is the beautiful fruit of long-suffering that persuades people. Ang pagiging long-suffering daw, ang siyang naghihikayat sa mga tao. Maghikayat na magbago, maghikayat na maging mabuting tao. And if we are willing to endure perhaps a wrong attitude by others and simply respond graciously with smile, and eventually long-suffering will conquer their attitude. You can see kung ano ang malaking impact ng pagiging long-suffering o matyagang pagtitiis sa isang tao. Na makikita nila sa iyo mismo at mahihikayat sila mismo sa iyo na maging mabuting tao. Mahihikayat sila mismo na lumapit sa
Panginoon. And that way, we can win people for God's glory. It can later on cause people to turn sa Panginoon and eventually win them para sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 25:15, a gentle tongue breaks a bone. Ang long-suffering na tao ay may very soft tongue. Pag sinabing soft tongue, hindi matalas. Hindi yung kung ano-anong pinagsasabi na masasamang salita o masasakit na salita. But ito ay gumaganti ng magagandang salita, encouraging na mga salita, nakapagbibigay ng hope na salita, at may compassion na salita. And that is a long-suffering person. So as our conclusion, so nakita nyo naman po yung importance, no, ng long-suffering. It develops our character and it can win people. Amen? So as our conclusion, long-suffering is a character trait of God, and this is one of the traits that God wants His children to develop as they become more like His image of His Son. So ibig sabihin, itong long-suffering pala ay isa sa mga trait ng Panginoon. Kaya naman, nais ng Panginoon na maging trait din natin ito. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Di ba kapag ka ang tatay mo, driver, later on driver ka din? Hello? Tama ba? Pag ang tatay mo, lasinggero, paglaki mo, basagolero. Di ba may ganon? Pag nakita natin na ang tatay niya, lasinggero din siya, di ba? Pero kapag ka ang tatay mo ay magandang pag-uugali, mabait, mabuting tao, ang anak ay mabuting tao din. So ganun ang nais ng Panginoon. Ang fruits of the Holy Spirit, ay ang mga character traits and attributes ng Panginoon. And God wants us na makuha natin ito, na maging ito din yung trait natin because we are His children. Gusto niya na ma-develop din itong mga character traits na ito sa atin. Amen? In fact, ito yung character traits na na-mention din ni Moses nung nag-meet sila sa Mount. Sabi nito sa Exodus 34:6, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and in truth. In short, our God is long-suffering. Sabihin mo nga sa katabi mo, our God is long-suffering. Can you imagine? Without long-suffering, none of us would be here. Pag walang long-suffering, walang kahit isa sa atin ang naririto. Bakit kaya? Because it is the long-suffering of God that has enabled Him to endure all the heartaches that we have brought to Him. It is the long-suffering of God that has enabled Him to endure all the heartaches. Sabihin mo sa katabi, heartaches that we have brought to Him. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Ang Panginoon ay matyagang nagtiis sa atin at in-endure niya ang lahat ng heartaches na binibigay natin sa Kanya para lang manatili tayo dito sa mundong ito. Diba? Tanungin mo sa isip mo, sa isang segundo, isang minuto, pag gising mo pa lang, ilang beses na kayang nasaktan ko ang Panginoon? Ibig sabihin, ilang taon ka na ngayon? 20? 18? 18? Kung ilang taon ka na ngayon, yan din yung taon na nagtitiis ang Diyos sa'yo. Amen? Yan yung taon at marami pang mga taon na magtitiis at pagtitiisan ka ng Panginoon. Dahil mahal ka niya. Amen? Palakpakan mo naman ng Diyos.
Diba? Ang Panginoon, matyagang nagtiis para sa atin. In-endure niya yung mga heartaches na binibigay natin sa Panginoon. Because God is long-suffering. And if it were not for the long-suffering of God, we would never repent because it is the long-suffering of God that leads us to repentance. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa long-suffering ng Panginoon o matyaga niyang pagtitiis sa atin, wala siguro ni isa sa atin ang magsisisi. Dahil hindi natin makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Pero dahil siya ay matyagang nagtiis sa'yo, sa akin, sa ating lahat, kaya tayo ay naligtas ng Panginoon. Kaya tayong lahat ay nagsisisi sa mga kasalanan natin. Tanungin mo yung katabi mo, nagsisisi ka na ba sa mga kasalanan mo? Amen. Sabi sa Romans 2:4, pakilabas natin. Ito Tagalog para mabasa natin. Sabihin natin, pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Next, dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Amen. So ganoon ang Panginoon. Ganoon kahaba ang PC ng Panginoon sa bawat isa. So ilan tayo dito? Ilan kaya yung PC ng Diyos? Mga milyon? Bilyon? Napakarami. Tas asan kaya dito yung kay Janjan? Gano'n na kaya kaikli? Nasaan na kaya dito yung kay Antoinette? You see, wala tayong karapatang humatol sa ating kapwa. Wala rin tayong karapatan na gantihan ng ating kapwa. Dahil dapat nating malaman na ang Diyos ay napakabuti. Dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi sa mga kasalanan natin. Amen? So ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan. Sinabi pa dito sa 2 Peter 3:9, basahin natin, hindi nagpabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan niya lang ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Praise God! Palakpakan mo ang Panginoon! Napakahaba ng matyagang pagtitiis ng Panginoon sa bawat isa. Para lang, antayin si Ramon. Kailan kaya magbabago si Ramon? Kailan kaya magbabago si Rab? Kailan magbabago si Justin? Diba? Isipin mo na lang kung hindi mahaba ang pasensya ng Diyos. Ngayon pa lang, babagsak ka na. Ngayon pa lang, babagsak ka na at wala ka ng hininga. Tama? Kung walang pasensya ang Panginoon sa bawat isa, kung hindi siya matyagang nag-antay at nag-aantay sa atin, paano na tayo? Baka ngayon pa lang nakabulagta na tayo sa dami at bigat ng kasalanan na meron tayo. Amen? So ang Diyos ay matiyagang nagtitiis sa bawat isa. Therefore, tayo ay maging matyaga din na magtiis sa kapwa mo, sa sitwasyon, sa circumstances, sa trials, maging mapagpasensya ka. Maging matyaga kang magtiis. Maging long-suffering ka. Gayahin natin ang ating Panginoon. Be long-suffering by giving ourselves fully to Christ and increasing love for God and others. Be long-suffering by giving ourselves fully to Christ and increasing love for others. Dahil we cannot embody or hindi natin makukuha o may sa pamuhay ang fruit ng Holy Spirit o ang mga prutas, hindi lamang tong long-suffering, kundi lahat ng prutas, kung tayo mismo ay malayo sa Diyos.
Paano tayo magkakaroon ng bunga? Ano tong instant? Sinabit lang sa'yo? Hindi. There is a price to pay. Meron tayong dapat pagbayaran. At para tong pag-exercise, kung gusto mong pumayat, tatrabahuhin mo. Kung gusto mong yumaman, tatrabahuhin mo. Yun nga lang madadali eh. Pero ito, it takes time. It takes a guts. It takes faith. Amen? And it takes devotion to our God. Ibig sabihin, di ba sabi sa Galatians, but the Holy Spirit produces this kind of fruit. Ibig sabihin, may pagkilos ng banal na spirito. At ito ay makukuha lamang natin kung tayo mismo ay tunay at totoo na nakikipagniig sa Panginoon. Sa isang tao, bilang Kristiyano, makikita mo sa kanya kung siya ay malalim sa Diyos, siya ay mababaw sa Panginoon. Nakikita natin yan kung tayo mismo ay malalim sa Panginoon. Kaya naman, let us indulge ourselves to God. I-indulge natin ang ating sarili. Let us soak to His presence and devote ourselves to God. Dahil kapag ang isang kabataan ay tunay na nakikipagniig sa Diyos, ang lahat ng bunga ng banal na spirito ay mapapasa kanya. Kaya naman, sabihin mo sa katabi mo, be long-suffering. Amen. Sige po, let us pray. Tumayo tayong lahat at hingin natin sa Panginoon yung kanyang paggabay at pagkilos sa ating mga buhay. As we learned about long-suffering. Lord, we are here. Let us raise our hands. Lord, we are here, surrendering ourselves. At humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. And once again, Lord, we say to our lips, sabihin mo ito kapatid, nagsisisi po kami sa lahat ng kasalanan namin. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay matyagang nagtitiis sa amin, sa bawat isa sa amin, para lamang kami ay antayin na lumapit sa Inyo. At kung may mga times, Lord, na kami ay napapalayo, na out of track po kami, Panginoon, salamat dahil nire-remind mo po kami sa aming mga buhay. Patuloy mo kami, Panginoon, na nililingap ng inyong mapag-alagang kamay at inyong mapagmahal na puso. Salamat, Panginoon. Lord, thank you for being long-suffering. Because without your long-suffering, Lord, we are not here. Hindi po kami nakakatayo sa inyong harapan. But because, Lord, you are long-suffering, God, we are grateful, Lord God. And we want, Lord God, sa aming puso at sa aming buhay na maging long-suffering din po kami, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, anuman ang mga bagay na hindi kalugod-lugod at karapat-dapat sa inyong harapan. Kung may mga nakikita kayo, Panginoon, na hindi naaayon, Lord God, at pumipigil para maging long-suffering kami, Panginoon, katulad ng pagiging madaling magalit, irritable, Lord, madaling magalit at mairita sa mga bagay-bagay at lalo't higit sa mga tao sa aming paligid, tulungan mo kami, Lord God, to surrender everything to you. Lord, from this time, Lord, and from this day forward, Lord, we dedicate our life to you and we surrender again our life to you, Lord God. Because, Lord, we want to embody all the fruits of the Holy Spirit by the help of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat, Lord God, for, Lord, keeping us, Lord God, into your precious hands, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil bawat isa sa amin pinagtiyagaan mo. And we are grateful, Lord God, dahil nalaman namin kung gaano kalawak ang inyong pag-ibig sa bawat isa. Kaya naman, Lord, sineselyuhan namin ang lahat ng narinig namin, natutunan, Lord God, at amin itong isa sa pamuhay, isa sa puso, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin Diyos. Amen.